Bidyong ito, i-update ko kayo kung gaano na kalalaki yung mga bangus na inilagay ko sa palaisdaan noong February 7. Then noong March 13, naglipat naman ako ng hipon doon sa palaisdaan na yon na nilagyan natin ng bangus dahil nag-overcrowded po kasi yung mga hipon sa kabilang palaisdaan. Dito sa palaisdaan na to. Yan, nag-overcrowded siya dyan. Then nung binawasan namin, nilipat nga namin dun sa kabilang palaisdaan yung may mga bangus, napansin namin yung mga lumot sobrang daming nabawas. Ang lakas talaga kumain ng mga hipon ng lumot. Ayan, no, halos wala na pong lumot, ito na lang yung natitira. Yung buyer namin, nabalitaan nila na may bangus kami, sabi nila kung 8 kumilo kukunin na nila dahil mas gusto po kasi nila yung ganong size. Masarap daw po kasi yung bangus kapag ganito kalalaki. Ayan, ganito na kasi sila kalalaki. Ayan, ganito na po sila kalalaki. 100 grams. Kung 100 grams sa 1 kilo, nasa 10 pieces. Gustong gusto ng buyer namin yung bangus dahil lumot talaga kasi yung pinapakain namin dito. Gustong gusto nila yung lasa, pinag-aagawan nila. Kaya sabi nila, kapag umabot na ng mga 8 kumilo, harvestin na namin. Nasa ano pa lang 10 kumilo, so konti na lang. Tama-tama siguro pag naubos yung pagkain na lumot dun sa palaisdaan, haharvestin na namin. Then yun naman po, ito na lang yung lumot, oh. Yung mga hipon po dito, ang lalaki na. Pero yung mga hipon na naiwan doon, hindi pa gaano malalaki. Maliliit pa, pero sinisimulan na po namin harvestin everyday. May nag-order ng 20 kilos, 10 kilos, ganyan, para at least mabawasan na siya. At sabi ko sa parents ko, tuloy-tuloy na namin harvestin yung mga hipon doon. Tapos ihuli na lang namin to, isasabay sa bangus. Kasi kapag na-reach namin yung 8 piraso kumilo, harvestin na namin yung bangus dito kasi maganda naman yung presyo nila. So not bad, di ba? Magto 2 months pa lang naman siya sa April 7 eh. Kaya kung 2,500 yung nilagay namin dito na piraso ng bangus, i-divide natin yun sa let's say 8 pieces. Talagang ano na, tubong lugaw na kasi wala naman kami ibang puhunan kundi sa similya lang. Oh. Tapos minsan nagbubukas kami ng water pump. Ito hindi naman malakas sa kuryente itong water pump na gamit namin. Halos hindi namin maramdaman yung konsumo ng kuryente. Ang maganda dito, kahit na hindi namin na-reach yung laki ng bangus like yung mga 5 kumilo, 4 kumilo, ganun, at least yung mga hipon na nilipat namin dito, lumaki. Di ba mas mahal ang hipon? So, practical. Palagay na lang natin suppose na 10 kumilo tulad nitong mga kinilo natin. Yan, 10 kumilo kung 2,500 pieces divided by 10 pieces, nasa ano siya, 250 kilos, di ba? 250 kilos, ang presyo nila sa amin 100 pesos. So 25,000 pesos. Ang puhunan lang namin doon nasa 8,000 pesos sa similya. So may tubo kami na 17,000 sa loob lang ng, sabihin na natin, 2 buwan. Wala naman kaming ganong puhunan. Nakatulong pa yung yung mga lumot na yon, napalaki nga yung mga hipon na nilipat. Siguro kanina mga pang-4 na araw na namin na nag-harvest. Nagdi-deliver kami ng mga 20 kilos, minsan 15 kilos, tapos may order 13 kilos, ganun, hanggang sa maubos na. Isa-summarize ko na lang kapag final harvest na kung magkano yung kikitain. Okay? Reminder lang mga kaibigan, since summer ngayon, tag-araw, mainit ang panahon, especially kapag tanghaling tapat, better na kapag may hipo na kayo sa palaisdaan, buksan nyo po yung yung mga water pump kapag hindi kayang pumasok ng tubig sa water gate nyo. Tulad nitong ginagawa namin, nakabukas lang siya hanggang mamaya, hanggang sa bumaba na yung tubig. Nakabukas lang siya para safe yung mga alaga natin. Kasi di ba kung mainit ang panahon, napaka-delikado kapag hindi tayo nagdadagdag ng tubig. Hindi naman natin kailangan na malakas yung bomba or yung water pump natin Yung mga ganung lang, submersible pump, okay na. At least man lang may pumapasok na tubig. Kasi kapag hindi at parang stagnant na yung tubig sa loob, masyado mainit yung temperature, nauubusan ng oxygen. Then alam nyo naman kapag walang oxygen sa lower part ng tubig, sa ilalim ng tubig, dun sa may putik, dun nagiging toxic yung ammonia kasi hindi siya exposed sa oxygen.
then yung mga hydrogen sulfide pa. Oh. Kaya delikado, kaya importante na nagdadagdag tayo ng tubig, lalo na kapag mainit yung panahon. Then nagpasya na ako na i-harvest na yung mga hipon dito. Saan ba yun? Nagpasya na akong tuloy-tuloy na siyang i-harvest yung mga hipon dito kasi nga 3 sakong feeds na yung nauubos ko. Okay naman na, pwede naman ang ibenta, may tutubuin naman na eh. Kasi nung naglipat kami, marami na actually yung nalipat namin sa kabilang palaisdaan. Ang dami pa rin. Ang dami pa rin lumulutang. Di ba nga, naka-4 na beses na kaming nag-harvest. Yung mga orders, dinideliver namin every morning. Parang hindi nababawasan eh. Yung madaling araw, napakaraming nakalutang. Ibig sabihin, mataas talaga yung survival rate. Bawing-bawi naman sa konsumo namin ng kuryente. 'Di ba? Sa water pump, tsaka sa paddle wheel. Basta mga mahal kong kahipon, kapag final harvest na, isa-summarize ko lahat, kukumpute natin kung magkano yung expenses, which is napakababa lang naman na expenses. Kasi nung bumili ako ng feeds, 3 sakong feeds lang naman yun, tigto 25 kilos. Nung time na naubos na yung lumot dito, kasi nga wala na sila makain. Kaya ayoko nang patagalin kasi kung puro feeds to, minsan 'di ba hindi natin maintindihan yung panahon, biglang uulan, ganyan, summer ngayon. Delikado kasi yun kapag kapag feeds ka ng feeds, tapos summer hindi naman umuulan, tapos biglang umulan. Delikado yun, nagre-react kasi yung kondisyon ng tubig. Kung anong kondisyon ng tubig sa loob ng palaisdaan, maninibago yung mga alaga natin sa biglaang pagbabago ng temperatura. Yun. Tapos, the following day, yung alkalinity biglang tataas. Tapos, yung mga hipon, syempre kapag umuulan, nag-iipon-ipon sila dun sa ibabaw ng putik, dun sa ilalim, then magkukompetensya sila sa oxygen. Kaya dapat kapag umuulan, buksan nyo lang palagi yung aerator nyo. As much as possible, nakabukas din yung yung water pump, sabayan nyo yung ulan. Kasi kapag summer naman, kapag umulan naman, hindi naman pang matagalan yan. Then, the following day, magbawas kayo ng tubig, tapos magdagdag na naman kayo. Importante, nakabukas yung paddle wheel para nakasirculate yung tubig sa loob ng palaisdaan. Importante po yun para yung concentration ng ulan, hindi siya nag-i-stay sa surface ng tubig. Yan mga kaibigan, malapit na nating ma-reach yung 8 pieces per kilo. Kapag na-reach na natin yon, i-dispose na natin, ibibenta na natin. Then, ang importante, lumaki yung mga hipon na inilipat natin together with bangus. Kaya, yun, kapag namamalaisdaan kayo, minsan, lalagyan natin ng diskarte. Tulad yan, pag overcrowded yung hipon, kung marami naman lumot sa kabila, lipat mo muna. Kasi dati, ibebenta na sana namin. So naisip ko, ilipat na lang muna yung iba sa kabila kasi may pagkain naman doon. Since hindi naman natin priority yung bangus, kaya lang naman natin nilagyan ng bangus yung palaisdaan na yun kasi nga, punong-punong-puno ng lumot, di ba? Pero kita nyo naman, 1 month pa lang, ang laki na nang nabawas. Tapos magtutumas na siya sa April 7. Halos wala na. Ang tansya ko doon, bago maubos ng tuluyan lahat ng lumot doon, na-reach na natin yung 8 pieces per kilo ng bangus. Then yung mga hipon, malalaki na. So tubo na tayo doon. Kasi wala naman tayong pupuhunanan sa ibang like sa feeds, di ba? So, yun, hanggang dito na lang mga kaibigan at kita-kits po ulit tayo sa susunod na vlog. At pasensya na po dun sa mga nagme-message, nagko-comment na hindi ko agad nasasagot, pero huwag kayong mag-alala. I'll do my best na maging responsive sa mga questions, sa mga comments, sa mga PMs. Sabi talaga init. Ayun, mga kaibigan, kapag tapos na namin ma-harvest yung mga hipon sa palaisdaan, kasi minsan malalaki yung orders, may 100 kilos, 50 kilos, ganun. Plano ko, i-vlog ko yung pan preparation, yung actual, mula sa paglalagay ng tea seeds, tapos paglalagay ng fertilizer, pag-i-scrape, yan, napaka-importante niyan para maalis yung mga hydrogen sulfide. Pan preparation po to para mas maging mataas yung survival rate natin. Actual kong ituturo. I mean, yung parang step by step ba. Mula sa paglalagay ng tea seed, gaano ba karami yung kailangan ilagay na tea seed, ganoon. Alam nyo ba na ang tea seed, sinasabi sa pag-aaral na natural fertilizer din daw ito. Kaya bala ko kapag maglalagay ako ng tea seed, lalagyan ko lahat ng area ng lupa. It's trial lang. Then sa pan preparation, kapag kabisado nyo na yung pan preparation, wala kayong dapat ipangamba.
kapag maglalagay na kayo ng similya kasi confident na kayo kapag kabisado nyo na yung pond preparation. And ituturo ko rin sa inyo yung paglalagay ng pagpapatubig, kung saan tayo magsisimulang level, lalagyan ko ng sukat para meron kayong reference. Kung saang sukat tayo magsisimula, gagamit ako ng metro para doon ko ilalagay sa pinakamalalim na area ng palaisdaan para meron kayong reference. Then meron din kaming pinaplano ngayon kasi nag-aano na kami nag-i-innovate na kami para pinag-aaralan namin kung paano pa namin mapapataas yung survival rate namin. Kasi sa tubig talaga kasi yung pinaka-key para mapataas natin yung survival rate natin. Kaya yun yung pinag-aaralan namin ngayon. Meron kaming gagawin na magiging beneficial para sa atin, para mapataas po natin yung survival rate natin in natural way po ha. Less consumption ng ano ng basta mababalahin ko, saka ko na lang po iaano kapag okay na. And by the way, ito nga po pala yung mga naipon naming uling. Yan, nag-uuling po kasi kami para sa tag-ulan, meron kaming pangluto. Hindi na kami bibili ng LPG. Napakamahal po kasi ng LPG eh. Tapos ano pa ba? Ayun, may nagtatanong pala kung sino bang kandidato ko sa eleksyon. Hindi ko po kasi masasagot yun kasi ayoko pong haluan ng politic yung channel natin dahil para sa akin parang napaka-toxic nito. Parang nakaka-stress. So anyway, kita-kits na lang po tayo ulit sa susunod na vlog. At susubukan ko pong sagutin yung mga PMs nyo, yung mga comment nyo. Pasensya na po ulit. At yun. Okay? So hanggang dito na lamang at maraming salamat po.